Isang Nathan-tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro ngayong umaga. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang mga simbolo sa mapa. Tayo ay nasa unang markahan, unang linggo, unang aralin. Ang layunin natin sa araw na ito, naiisa-isa ang mga simbolo na ginamit sa mapa. Nabibigyang kahulugan ang mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng mga panuntunan. Nasasabi ang kahalagahan ng bawat simbolo na ginagamit sa mapa. Handa ka na bang makinig at matuto ngayong araw? Kung handa ka na, ihanda na ang inyong lapis o ballpen, sagutang papel, at ang inyong mga self-learning module at tuklasin natin kung ano ba talaga ang mga simbolo na makikita sa ating mapa. Tingnan ang larawang ito. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Tama, ito ay Sky Ranch na makikita natin sa Tagaytay. Nakapamasyal ka na ba sa Sky Ranch Tagaytay? Maaari mo bang ikwento ang iyong karanasan? Ano ang gagawin mo kapag gusto mong mamasyal sa isang lugar ngunit hindi mo alam kung paano puntahan? Yan ang ating alamin sa ating aralin ngayong araw. Tingnan muli ang larawang ito. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Magaling! Ito ay mapa ng Calabarzon. Ano-anong mga lugar o probinsya ang inyong makikita sa mapa? Mahusay! Makikita natin ang probinsya ng Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, at Quezon. Pero ano nga ba ang mapa? Ang mapa ay isang larawan o representasyon sa papel ng isang lugar na maaaring kabuuan man o bahagi lamang nito na nagpapakita ng pisikal na katangian ng mga lungsod, lalawigan, mga daan at iba pa. Ang mapang ito ay nagtuturo ng eksaktong kinalalagyan ng isang lugar o pook. Ang mapa ay gumagamit ng iba't ibang simbolo upang kumakatawan sa mga bagay. Suriin ang mapang ito. Anong mga simbolo ang inyong nakikita? Ating isa-isahin ang mga simbolong ito na tiyak makakatulong sa atin sa pagtukoy sa isang lugar na ating pupuntahan. Bago pa naimbento ang mapa, ang mga tao ay gumagawa na ng sariling simbolo upang magamit nila sa pagtunton ng lugar. Ang mga simbolo o panandang ginamit sa aktwal na mapa ay may kahulugan, tulad ng nasa larawan. Mahalagang maintindihan ang kahulugan ng bawat simbolong ginamit sa mapa upang mas mapadali ang paghahanap sa lugar na gustong makita o mapuntahan. Madali lamang kilalanin o intindihin ang mga simbolo sa mapa. Karaniwang ginagamit na larawan sa mga simbolo ng mga bagay ay ang mismong hugis nito. Ang mga simbolo ay maaaring nagpapahayag ng isang anyong lupa, anyong tubig, gusali at iba pa. Tingnan ang unang simbolo. Ito ay ang kabundukan. Ito naman ay simbahan. Ito ay ang karagatan. At pag nakita nyo ang simbolong ito ay kapatagan.
Tingnan muli natin ang iba pang mga simbolo na makikita natin sa mapa. Ito ay ang simbolo ng lawa. Ito naman ay ang simbolo ng kagubatan. Makikita natin dito na ito ay mga punong kahoy. Ito naman ay ang simbolo ng pagamutan o ospital. Kapag nakita naman ninyo itong simbolong ito ay ang talampas. At ito naman ay ang bulkan. Kung mapapansin ninyo, ang mga simbolo ay gumagaya lamang sa mga hugis nito. Tingnan pa ulit natin at suriin ang iba pang mga simbolo. Ito ay ang talon. Ito ay anyong tubig, di ba? Na nagmumula sa itaas na bahagi pababa. Ito naman ay ang ilog. At ito ay simbolo ng paaralan. Makikita natin dito na parang bahay na may isang watawat. Kapag marami naman ang bahay, ito ay ang simbolo ng kabahayan. At kapag makikita natin itong pakurbaong ito ay simbolo ng buron. Bakit gumagamit ng mga simbolo sa mapa? Paano nakatutulong ang mga simbolo sa pagbabasa ng mapa? Ano ang maaaring mangyari kung walang mga simbolo sa isang mapa? Tandaan na ang mapa ay mahalaga para mabilis nating makita o matunton ang mga lugar na ating gustong puntahan. Mahalaga ang mga simbolong ito para matukoy natin kung ano ang kalagayan at kinalagyan ng isang lugar. Malalaman din natin ng isang lugar ay isang kagubatan, kabahayan, talampas, o ang lugar ba ay may ilog, may talon, o di kaya'y karagatan. Kaya, dapat nating alamin kung anuman ang simbolo sa mapa. Bakit kaya kailangang malaman ang ibig sabihin ng mga simbolo sa mapa? Tama! Kailangang malaman natin ang ibig sabihin nito para syempre hindi tayo maligaw at alam natin kung ano ang kalagayan o sitwasyon ng isang lugar na nais nating puntahan. Ngayong alam na natin kung ano ang mga simbolong ito, dumako tayo sa ating pagsasanay ngayon. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na simbolong karaniwang ginagamit sa mapa. Para sa unang larawan, ito ay paaralan. Para naman sa ikalawang larawan, mahusay. Ito ay simbolo ng ilog. Ikatlong bilang kaya. Ano kayang simbolo ito? Magaling. Ito ay karagatan. Para naman sa ikaapat na bilang, ito ay simbolo ng simbahan. Dahil makikita natin na may krus sa bubong nito. At may 3 punong kahoy. Ano kaya ang simbolo ng nasa larawan? Mahusay. Ito ay kabundukan. Kaya lagi nating tandaan mga bata, ang mapa ay isang representasyon sa papel ng isang lugar. Kabuuan man o bahagi lamang. Ipinapakita sa mapa ang pisikal na katangian, lungsod, kabisera, daan, kalsada at iba pa ng isang lugar. Ito ay karaniwang gumagamit ng mga pananda at simbolo. Ang bawat pananda o simbolo ay may kahulugan na dapat alamin.
Mahalagang maintindihan ang kahulugan ng bawat simbolong ginagamit sa bawat mapa upang mas mapadali ang paghahanap sa lugar na gustong makita o mapuntahan. Mahalaga rin na maunawaan ang kahulugan ng mga simbolo upang madaling mahanap o matukoy ang iba't ibang anyong lupa at tubig na matatagpuan dito. Para naman sa ating ikalawang pagsasanay, hanapin sa hanay B ang kahulugan ng mga simbolo sa hanay A. Ngayon, ating iwasto kung tama ang inyong mga sagot. Ano kaya ang kahulugan ng nasa simbolong nasa unang bilang? Mahusay! Ito ay isang lawa. Para naman sa ikalawang bilang, ano kaya ang simbolong ito? Very good! Ito ay isang burol. Para naman sa ikatlong bilang, magaling! Ito ay karagatan. Para sa ikaapat na bilang, ito ay simbolo ng isang talon. At para naman sa ikalimang bilang, ito ay simbolo na parang krus. Ito ay isang pagamutan. Pagbati sa mga nakakuha ng perfect score sa ating pagsasanay. Para naman sa ikatlong pagsasanay natin. Pag-aralan ang mapa ng anyong tubig at anyong lupa ng Calabarzon. Sabihin ang kahulugan ng bawat simbolo na makikita sa bawat lalawigan. Ano kaya ang ibig sabihin ng simbolo na nasa Batangas? Tama! Ibig sabihin ay may bulkan sa Batangas. Kaya sikat na sikat ang Bulkang Taal. Nasa Cavite kaya? Ano naman kaya ang sitwasyon ng nasa Cavite? Mahusay! Ito ay simbolo ng karagatan. Kapag sa Laguna naman, sila ay may maraming talon. At sa Quezon, sila ay may kabundukan at kabundukan. Mahusay mga bata! Kaya, alam kong nasagutan ninyo ang ating aralin at mga pagsasanay ngayong araw. Marami pa kayong matutunan sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako muli ang inyong Nathan Tanging Teacher, Teacher Nathan. Hanggang sa muli, paalam!